Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. So komentaryon lang po na rin ito mga salot sa lipunang ito. Lalong-lalo na yung mga congressman na walang ibang inisip kung hindi kung paano kurakutin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito. Kasi nga po, umpisa na naman po ng budget, di ba po? Eh nga, nagtatalo na po sila ngayon doon. Baka daw i-reenactment na lang yung budget ng 2025, ngayong 2026. Kasi nga po, hindi po sila nagkakasundo. Ang laki po kasi ng budget ngayon, mga kababayan. 6 trillion na po yan. Eh yung 2025, ang dami pong iskandalo ng budget na yun, mga kababayan. Ngayon, niluloko na naman tayo ng gobyernong ito dahil ang sinasabi nila, walang daw ng insertion. Pero lintik na ang lumalabas na balita ngayon. Bilyon-bilyon na namang insertion ng mga congressman. Ang gagaling nila po, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos Yan po bangag, ang favorite song ng ating Mar- kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaryohan lang po natin itong bagong labas ng palasyo tungkol dito kay Saldico, mga kababayan. Kasi nga po, para pong wala na pong tsansang mahuli si Saldico, mga kababayan. Simula nung huling paglabas niya, nung 2020, nung huling niya, talumpatin niya dun sa Facebook account niya, wala na po eh. At kung may lumutang na balita na ayon mismo sa presidente natin na si BBM, mayroon daw gusto mag-blackmail sa kanya. Simula po noon, hindi na po lumulutang si Saldico, mga kababayan. Pinansin na ang passport, pero ang gobyernong ito, hindi mahuli-huli si Saldico. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan po yan, mga kababayan. Yan po ang totoo. Kasi kung talaga ang gobyernong ito, gusto nilang hulihin si Saldico, kayang-kaya po nila yan. At lagi po nating tandaan, mga kababayan, na sinasabi ni Saldico dati, ang nagpaalis sa kanya, si Martin Romualdez. Dahil may sakit siya. Ngayon, yung pabalik na siya ng Pilipinas, hindi na siya pinabalik ni Martin Romualdez. Mag-stay na lang daw siya dyan. Yan po, mga kababayan. Bakit niya hindi gustong pabalikin si Saldico? Mga kababayan. Yan po ang maraming tanong ng ating mga kababayan ngayon. Pakinggan lang po natin itong Net25 report po ng isang reporter nila, mga kababayan. Pakinggan lang po natin. Kung matupad ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na may papakulong si dating Congressman Zaldico bago matapos ang taong kasalukuyan dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng otoridad ang kinaroroonan nito. Eden Santos sa balita. Makukulong na sila. Tila mabibigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipakulong si dating Bicol Representative Saldico. 10 araw na lang kasi bago ang December 25 ay hindi pa rin nahuhuli si Ko. Tanging mga maliliit na isda lang daw ang naaresto habang ang ilan naman ay kusang sumuko.
So abangan na lang po natin dahil ito naman din po ay sa ating pagkakaalam ay talagang tinatrabaho rin po at pinagtutuunan ng pansin ng DOJ pati na po ng Ombudsman. Mariing itinanggi naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may kinalaman sa intelligence fund ni Pangulong Marcos ang tila pahirapang paghanap at pag-aresto kay Ko. Katwiran pa ni Castro na kailan lamang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Ko at sa iba pang sangkot sa maanomaliyang flood control projects. But hindi po ibig sabihin ito na napakatagal na po. Nakita po natin kung paano po magtrabaho ang DILG, DFA, at hindi po ito, wala pong kinalaman to sa Intel Funds. Kinumpirma man ni Castro na bukas ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa mungkahi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na itap ng gobyerno ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para tumulong sa paghahanap at pag-aresto sa pugante na si Zaldico. Anya nakausap mismo nila ang Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Justice o DOJ at Department of Interior and Local Government o DILG ukol sa issue. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Sa parte naman po ng DOJ, base po sa kanila, wala pa po aktibo ugnayan with UA at invocation of UNCAC. Interpol pa lang po ang coordination. Okay? At mula naman po kay Secretary John Dick, sinabi po niya, the matter has been referred to the Commission for Transnational Crimes. I am certain that the option mentioned by Senator Ping is part of the agenda. Eden Santos para sa mata ng Agila. Yan po mga kababayan. Hindi kaya hawak na ni BBM si Zaldico mga kababayan. Kasi nga po, simula nang lumutang yung salita ni BBM na mayroon daw umausap sa kanya ng isang abogado na na binalakmail daw di umano si BBM ni Zaldico mga kababayan. Bakit naman iba-blackmail pa ng isang abogado si BBM? May presidente ito, mga kababayan. Bakit hindi niya inaresto ang abogadong ito na di umano'y ng blackmail sa kanya, mga kababayan? Presidente siya ng Pilipinas, hindi niya kayang ipa-aresto ang isang abogado na ng blackmail di umano sa kanya? Yan po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi niluluko na tayo ng gobyernong ito. Puro pangako, may nakukulong ba? Sa sinasabi nila, puro kalukuhan po yan. May due process po kasi na sinusunod dyan, mga kababayan. Yun nga hong kay Bong Revilla, dapat po humiling ang abogado ng 10 days to 15 days para sagutin ang allegations laban kay Bong Revilla. Ang binigay di umano ni Boying Remulla is 5 days lang, mga kababayan. So ngayon, sumagot pa rin si Bong Revilla ng 5 days, ayon sa kanila. Kasi nga po, kaya ginawa nila sigurong ganon, para ma-meet yung sinasabi ng presidente na bago mag-akinse, kailangan may makulong na. Anong petsa na ngayon? 17, mga kababayan. At di umano, simula nung nagkalat na ang video ni Zaldico, doon pa lang nila pinakancel ang passport ni Zaldico. And yet, walang kapangyarihan ang gobyernong ito para mahuli si Zaldico, mga kababayan. Pero sa lahat ng kalaban nila sa politika, kalaban ng gobyernong ito, madali nilang hulihin. Nagawa nga nila kay Tebes. Di ba po, mga kababayan? Nagawa nila kay Tebes sa lahat ng kalaban nila sa politika. Nagawa nila lahat yan. Pero bakit dito? Sa dati nilang kakampi, hindi nila magawa-gawa. Takot ba sila na pauwiin si Zaldico para magkabulgaran na lahat?
o hawak na nila si Saldico ngayon, mga kababayan? Kasi wala na pong balita, oh. Pinatahimik na po lahat, mga kababayan. Hindi nga sinasabi ni BBM, nung sinasabi niyan, may kausap siya ng isang abogado, binablockmail di umano siya, ng isang abogado ni Saldico. Simula noon, wala nang balita kay Saldico, mga kababayan. Hindi kaya, sinabi lang ni BBM yon para mayroon lang siyang masabi sa media, pero hindi niya sinabi yung details ng kanyang mga pambablockmail di umano sa kanya. Na hindi ititigil na di umano ang paglalabas ng mga video o hawak na nila si Saldico ngayon, mga kababayan. Kasi nga po, sa ginagawa po nila ngayong pagtatakip sa mga issue ng flood control, mga kababayan. Kasi pilit po nilang gusto na nila kalimutan ito. Kaya po ang ginagawa nila, banat sila ng banat kay BP Sara, labas sila ng mga whistleblower di umano kay Bong Revilla, whistleblower di umano kay BP Sara na si Madriaga, na kidnapper naman, na convicted kidnapping po yan, mga kababayan. Wala pong bail yan. Parang itong ginagawa po nila yan, ma'am, mga kababayan, regarding doon kay Kerwin Espinosa. Si Kerwin Espinosa, aminado na talagang sila ng droga. Ngayon, nung nawala na sa panahon si Pangulong Duterte, nakalaya. Naging mayor pa. At naging witness pa nila, mga kababayan. Same pattern po yan sa ginagawa ngayon ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Bakit? Madali pong sabihin nung abogado na para makalabas ka dyan, birahin mo ng birahin si BP Sara. Yun po ang paraan nila ngayon, mga kababayan. Bakit? Kasi itong gobernong ito, mahilig po talaga ma-divert yung issue para mapagtakpan ang issue ng flood control, mga kababayan. Gusto nilang may ibang laging issue na pumuputok kaysa yung issue ng flood control ang pag-uusapan kasi sila po ang tatamaan doon. Katulad na lang doon yung mga maril sa Australia na di umano'y dito daw nag-training sa Amerika, sa Pilipinas. Yan mga kababayan, sorry, sa Pilipinas pala, hindi sa Amerika, ha? Yun ang inaano naman nila. Na ngayon pa lang nila iimbestigahan, mga kababayan. Ibisipin mo, ang dami-daming problema ng bayan, ngayon sa BICAM, nag-i-insert na, matuklasan na naman yung mga insertion nila doon ng PGIC ba yan? Ngayon, kanya-kanya silang tanggihan sa kanilang mga insertion, mga kababayan. Yan ang nakakapapala natin sa mga taong nagsisinungaling talaga na walang ibang hinahanap kung hindi kunin ang pera ng bayan. Hindi po talaga sila masaya pag wala silang nakukuha ng pera ng bayan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang, mga kababayan. Kasi nga po, bakit hindi nila mahuli-huli agad si Saldico? Baka tinatago nila si Saldico o hawak na ng gobyernong ito. Kasi alam nila, pag tuluyan talagang lumabas si Saldico at makausap ng media yon, sigurado maraming lalabas, mga kababayan. At kaduda-duda po yung mga dokumentong hawak nila ngayon doon sa pag-raid nila doon sa bahay ni Saldico sa BGC. Baka naman palitan lahat yun, mga kababayan. Magulat na lang tayo. Baka si Duterte na naman ang may connection dyan kay Saldico, mga kababayan. Diba po? Yan ang natin, immortal na kaaway ng mga Duterte ito, mga kababayan, si Saldico. Magulat na lang tayo. Once na yung nakuha doon ng dokumento doon sa bahay ni Saldico, doon sa BGC, baka pag i-edit lang yung dokumento na yan, palitan ng mga pangalan ng mga Duterte. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi kaya pong gawin na ngayon yun, mga kababayan. Di ba po? Ha? Paano natin malalaman na si Saldico buhay pa o hawak na nila? Di ba po?
Eh kung talagang gusto ng gobyernong hulihin si Saldico, pauwiin sa Pilipinas, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Diba po? Kasi nagawa nga nila kay PRRD na ipadala sa ICC, pero hindi nila kayang pabalikin dito si Saldico. Bakit? Yan ang malaking tanong mga kababayan. Bakit hindi nila kayang pabalikin si Saldico dito sa sarili nating bayan? Para ano? Para ba proteksyon na rin sa mga sarili nila, mga kababayan? O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.